Ay naku, yan ang mahirap. Naalala nyo nga yung reporter, di ba, na binara ni Sandro. Kasi nagsabi ganito ganyan, wala daw po, hindi nyo pa daw binigyan ng budget. O kaya sabi ni Sandro, finak-check mo ba yan? Finak-check mo ba yan? Di ba? O eto, mga kababayan, speaking. Finak-check mo ba yan? O dito tayo kay Sandro Marcos. O di ba? Ngayon mga kababayan, sinadya ko talagang unahin yung kay Guanzon. Dito tayo kay Sandro. So ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, no, sinupalpal, pinahiya ni Sandro si Eden Santos ng Net25 na reporter. Bakit? Kasi pinagpilitan ni Eden Santos na wala daw budget, hindi daw binigyan ng budget ni Sandro Marcos yung mga nangangailangan ng budget na naapektado ng kalamidad. Especially yung nasa Gensan. Sabi ni Sandro, saan mo galing yung kwento na yan? Paano mo nakuha at bakit mo nasabi yan? Finak-check mo ba? Nag-research ka ba? Anong resulta? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, minsan kapag may content tayo dito, kapag may content tayo dito, may vlog tayo dito, di ba ang sabi ko, mga kababayan, ito po yung kumakalat ngayon. So, disclaimer lang, di ba? Minsan nagsasabi tayo, chismis po ito, huwag paniwalaan. Disclaimer lang, narinig ko lang, nabasa ko lang galing sa page na to. Dapat ganun ang ano ni Eden Santos, hindi ayaw ni Eden Santos magbitaw ng pangalan kasi natatakot siya na kapag binirify, mapahiya siya. Ayaw niyang sabihin, galing po ito kay Kent Garcia, kaya itinanong ko lang sa'yo. Ayaw niyang ganun. Bakit? Kasi takot siyang demanda siya ni Kent. Pero hindi niya inisip na baka siya ang idemanda ni Sandro. Ganyan ang mga DDS, mga kababayan. Hindi ko nga alam kung bakit nakapasa bilang journalism to si Eden Santos, no? Bawal kaya sa journalism yung tanga. Ito po, mga kababayan, sorry sa word na yan pero which is totoo talaga. Ito, pakinggan nyo. Mga kababayan. Never, and I mean never, do squats if you're a woman over 50 and trying to have toned body. Kwento-kwento lang yan. Ito ang buwelta ni House Majority Leader Sandro Marcos sa aligasyong ipinagkait daw ang pondo at ayuda sa General Santos City kaugnay ng nagdaang lindol. Narito ang agenda report ni Janina Vela. As far as I know, wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan, who would be so stupid to do that? I mean, really? Nainis si How. Ito mga kababayan, yung tinanong ni Eden Santos kay Sandro, kaya kong patunayan yan na hindi totoo. Bakit? Sa Gensan po may panukala si PBBM, 100 million pesos budget itulong. Sabi pa nga ni PBBM, wag nyo nang ilista-lista, ipamigay nyo na. Wag nyo nang lista-lista kung sino. Hanggat nandyan nakapila, kailangan nila yan, trahedya to eh. So bakit may ganong budget, bakit may ganong ayuda? Ano yun, hindi binadgetan? Budget yun eh. Dumaan sa budget yun. Yung sabi ni PBBM, 100 million budget para sa mga apektado sa lindol. Di ba ang sabi nga ni PBBM, huwag nyo nang ilista yung pangalan. Huwag na yung purok-purok na yan. Kasi hassle yan eh. Kailangan na ng tao. Kakain na yung tao. Nagutom na yung tao. Di ba? Gusto na ng tao. Kasi apektado sila. Wala nang lista-lista. Pila, bigay, pila, bigay. Ganon ang sabi ni PBBM. And that is 100 million budget. Pangalawa, meron pa, lahat ng mga apektado sa General Santos na mga natabunan, nasugatan sa lindol, libre sa hospital, walang babayaran. And that is also a budget. Totoo po yan. Di ba? Kaya si Sandro, nabuisit. Pasalamat kay Sandro, professional sumagot. Kung kay Sara pa to, baka na-black eye na siya. Kung si Sara ang ginanya ni Eden, baka hindi lang yan abutin niya. Kay Mito ang mata ni Eden, magkaroon ng violet yung mata niya. Mabugbog siya ni Sara.
Majority Leader Sandro Marcos Mm. nang matanong siya tungkol sa umano'y zero budget ng General Santos City. Mhm. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? O, di ba? Sabi ni I-verify mo muna dapat. O, di ito ay ba? matapos ibunyag ni Batangas First O, di ba? Kita ninyo, si Sandro, alam mo kabata ba, actually kasing edad ko lang si Sandro eh. Wala, pareho pa din kami birthday halos. Nauna lang siguro ako ng 5 araw. Sa totoo lang mga kababayan, no? May karapatan si Sandro. Saan mo galing yan? Sinong nagbigay sa iyo ng issue na yan? 'Di ba? Saan mo galing? Sinong nagbigay? Sinong nagsabi niyan? Dapat binirify mo. O, binirify mo dapat. Tama naman yun eh. Kaya nga sa totoo lang, ito sorry to say, sa mga journalist, no? Para hindi, pwede nyo bang pagsabihan si Eden Santos? Mga journalist, pwede nyo bang kurutin konti yung gilid niya? Ano ka muna, madadamay tayo. Darating ang panahon na magkaroon ng ganitong interview sa mga personalidad, walang didikit kay Eden Santos. At darating ang panahon sa mga ganitong pangyayari, mga senaryo, pagtatawanan si Eden Santos. Totoo yan. District Representative Leandro Leviste na sa distrito ni General Santos Representative Sherlyn Banyas Nograles, 0 ang additional MOOE. Kasama na rin ang ibang ayuda tulad ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations at MAIF o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Mga pondo na kailangan ng mga nasalanta ng lindol nitong nakaraang mga araw. Ayon kay Leviste, ito raw ay dahil sa pagboto niya ng no sa impeachment ni VP Sara. Kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero. O ito pa. Ngayon, sa mga sa tanong ni Eden Santos, so wala daw budget kasi hindi daw pumirma si Leandro Leviste diyan sa AIX. So bakit hindi niya rin sisihin si Robin Padilla, hindi rin naman pumirma diyan sa AIX eh. 'Di ba? Pangalawa, bago po nangyari ang lindol sa Gensan, hindi pa po napag-usapan na ipapasa sa panukalang batas ang AIX. Wala pa yan. Kahapon lang pinag-usapan yung AIX. So, hindi porket hindi sila nag-yes dyan sa pondo ng AIX na yan, ay wala ng pondo ang General Santos. Hindi po. Sa barangay nga meron ng calamity fund ang barangay. Wala pa yung AIX, wala pa yung tupad, wala pa yung purpose. Meron ng budget per barangay na calamity fund. Hindi lang barangay, pati municipality at pati ang capital. Tandaan nyo yan mga kababayan. Wala pa yung AIX, wala pa yung purpose, wala pa yung tupad. Si Ferdinand Marcos Sr. pa ang presidente, si Ramos, si Cory, si Gloria, si Erap, si Pinoy, si Digong, meron ng calamity fund ang Pilipinas. Kaya kung wala man yung AIX na yan, mga kababayan, meron na yang nakalaan. Diyos ko naman. Kaya nga galit na galit si Vico Soto eh. Anong ikinagalit ni Vico? Yung pondo sa calamity ginamit pang bayad sa kuryente ng barangay. Yung pondo sa kuna, sa baha, sa lindol, ginamit pang bayad ng panggasolina sa barangay. Di ba? Kaya galit na galit si Vico Soto. So, ibig sabihin, wala pa yung AIX na yan. May pondo na. Kaya sabi ni Sandro, saan mo galing yan na sinabi mo zero budget? Wala pa yung AIX na usapin na yan nung nakaraang araw. Meron ng calamity fund ang per barangay, per municipality, at per capital. Alam nyo na. Kaya minsan Eden Santos para di mapahiya at madama yung kapwa mo journalist. Mag-aral. Mag-research. Diba? Ito paalala ko, sino yung mga kagawad dito nanood sa akin? Barangay chairman, sekretary o barangay, treasurer sa barangay. Sabihin niyo sa akin hindi totoo yan.
Meron pa ngang non-LGUs na gustong mag-donate eh. Sa amin, sa probinsya, bukod dun sa calamity fund sa barangay, meron pang mga non-local government or mga hindi LGU, hindi parte ng LGU, mga private. Katulad niyan, merong mga charity vloggers nagdo-donate. May mga private entities, may mga katulad ng OSAID, katulad ng UNICEF. Hindi naman government fund yan eh. It's a private fund. Di ba man nagbibigay? So, imposibleng mag-zero. Diyos ko. Edi ngayon, pahiyang-pahiya si Eden. Nakakahiya, di ba? Diyos ko naman. Continue. There's no such thing as zero budget either. Ikinuwento din ni Congressman Marcos na personal na lumipad si House Speaker Bogie D at Senate President Sherwin nandun na Gatchalian sila, sa General diba? Santos City bilang tugon sa kalamidad. Dagdag niya, opisyal nang nag-extend ng assistance ang Kamara sa lahat ng affected areas ng lindol sa Mindanao. Para sa agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel. Manatiling na kayo ba? Kaya nasupalpal. Kaya nasabihan ni Sandro, dapat binirify mo muna. Sinong nagsabi niyan? Tapos, Diyos ko, yung nagsabi, merong 24 billion na multa hanggang ngayon hindi pa bayad. Yun yung totoo, Eden. Yun yung totoo. Yung sinabi mo na zero budget, MOOA ng probinsya ng Jensan, hindi totoo yun. Ang totoo dyan, yung 24 billion na hindi bayad. Yun yung totoo. Kailangan ba nating ilayo? Kailangan ba nating ilihis? Ang usapin dito, yung kuryente na binayaran natin every Filipino 1,000 pesos for 2 years, na consume, yan po yung bilyon-bilyong pinera ni Libeste ngayon. Kaya naging bilyonaryo yan. Bakit? Tayo yung nagbayad sa kanyang kuryente na solar di umano na hindi niya ni-remit sa Meralco, sa Department of Energy. Tayo yung nagbayad. Diba? Naging bilyonaryo siya. Saan? Sa panluloko niya. Nilinlang niya tayo na meron siyang ganito kalaking kuryente, kayang mag-supply, kayang ibigay. Kaya binigyan siya ng pondo ng gobyerno. Ending, walang kuryenteng binigay, inabunuhan natin. Tayo yung nagbayad. Pero siya yung nakabili ng bahay sa Europe. Yan ang totoo. Kaya kayong mga DDS, alam ko naman bobo tanga kayo, hala sige paniwalaan nyo yung mga nasa isip ninyo. Biruin nyo, nakabili ka ng bahay sa Europe. Kumuha ka na ng pondo, kumuha ka na ng pera sa gobyerno, binigyan ka ni Digong, kasi ang sabi, kaya ko naman. Kumbaga, si Leandro, sinangla niya yung negosyo niya sa government. Binayaran siya ngayon ni Digong, 24 billion. Ang kapalit, mag-supply siya ng kuryente galing sa solar. Pero, noong singila na, asan yung kuryente? Wala siyang binigay. Nakuha na niya yung 24 billion. So ngayon, sinong magbabayad nun? Si Libeste? Hindi po. Tayo, mga consumer. Kasi tayo nakakabit sa kuryente. Para maibalik yon sa gobyerno, sa atin kinaltas. Kaya makita ninyo, yung mga bill ninyo sa kuryente ngayon, napakalaki ng generation charge. Ako, sa totoo lang, yung generation charge ko, magkano? Napakalaki po. Pakita ko sa inyo, ha? Dahil diyan sa utang ni Libeste. Kita nyo, ha? Pakita ko sa inyo magkano ang generation charge ko. Ito. Panoorin ninyo. Generation charge 2,162. Transmission 300. System loss 197. Distribution sa Meralco 564, government tax 300, universal charge 91. Kita nyo, ha, generation 2,162. Saan mapunta yung 500 distribution at saka yung system loss na 197? I-divide mo yan sa ilang pamilya na gumamit ng Meralco, ilang bilyon makuha nila?
Si Libeste, naging bilyonaryo, tayong Pilipino, nagbayad sa bilyon niya. Yun na totoo. Kita nyo yan? Ngayon sabihin niyo nakakatuwa? Nakakatuwa ba? Kailangan ba nating pumalakpak? Kailangan ba nating sinabing bayani siya? Ang makabagong bayani? Paano mo natatawag na bayani? Ikaw nagbayad sa utang niya, ang kapal ng pagmumukha niya. Yun ang totoo. Di ba? Yan ang totoo, mga kababayan. Dapat yan ang tinanong ni Eden Santos. Totoo po ba ito, Congressman Lipeste? Kami nagbayad sa nabulsa mong bilyon sa hindi mo na ibigay na kuryente sa Meralco, kaya ang Meralco chinarge sa amin. Pag sinabi ni Libeste, hindi po, sampalin mo ng microphone. Di ba? Ganun yun eh. Kung hindi niya mai-provide yung kuryente na yun, ang agreement nila, taong bayan ang magbabayad dyan. Alam nyo na. Kaya kawawa, di ba? Nasupalpal. Kaya nga nagtataka ako eh. Bakit hindi nakukulong yung mga yan? Bakit walang action? Bakit hanggang ngayon malaya pa rin silang naglilipad-lipad? Sir Michael, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much. Bakit malaya pa rin silang bumatikos sa gobyerno samantalang sila naman yung may mga problema? Yung mga batikos nila kay BBM, mastermind sa korupsyon, mastermind sa nakawan, adik, bangag, weak leader. Wala silang may pakitang pruweba. Samantalang sila na mga nagyayaw-yaw, nagdadaldal, napakadaming sabit. Si Chabit, sabit. Si Mike Defensor, sabit. Si Kiko Barsaga, sabit. Si Libiste, sabit. Si Sara, sabit. Diba? Puro sabit. Kaya pag may mga politikong maingay, sabit yan. Si Marcolita, sabit. Ay. Diyos ko mga kababayan, kita nyo yan? Ay nako. Di ba kita nyo, biruin nyo ha, yung distribution ko 500. 500. Sabihin natin may mga 500, sabihin natin may mga 100 million gumamit ng kuryente. I-total ko ha, 100 million consumer. Ito, sige, total natin. Calculator, labas. 100 million. Sige, 100 million. Consumer, ayan na, 100 million. Times mo sa 500. Magkano? Yan ang kinikita nila, buwan-buwan. Di ba? Yan ang kinikita nila buwan-buwan. 100 million na customer. I-times mo sa 500 na distribution, 50 billion. Isang buwan lang. Bakit ganan kalaki? Di ba? Wala pa yung mga charges iba dyan. Wala pa yung generation charge. Di ba? Ngayon, sasabihin nila, bakit walang aksyon ang gobyerno? Paano mo i-action? Ang may-ari ng kuryente sa Pilipinas, 60% Chinese government. May reklamo ka? Dahil kay Digong. Ireklamo, kasalanan ni BBM yan, wala siyang aksyon. Paano mo aksyonan? Nung si Digong ang presidente, pinahawak niya sa Chinese government ang kuryente ng Pilipinas. Tapos, kasalanan naman ni BBM. Utang ina. BBM na lang kayo ng BBM. Hindi kayo makatulog, hindi dahil kay BBM.
Ngayon alam nyo na sinong sisihin nyo. Si Marcos na naman. Bumaba si Digong, ilan ang utang? 14 trillion. So, nung pag-upo ni BBM, kasalanan na ni BBM. Putang ina, BBM na naman. BBM na naman. Siguro si BBM ngayon nagkakanda tisod-tisod. Ilang beses na kaya yung dila ni BBM nakagat niya. Kaka-BBM ng kaka-BBM. So yun po yun mga kababayan. Ma'am Kathleen Dior, hello po. Di ba? Sir Bien, hello. Di, nabutata ni Sandro si Edin Santos. Tanong ng tanong, hindi nag-verify. Ending, yung nagpakalat pala ng issue, yun pala yung may utang na 24 billion. Di ba? So yun mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And kita-kits po tayo ulit, no? Later, mga kababayan, kasi meron din tayong pag-uusapan na, mga kababayan, maganda po ating pag-usapan mamaya. So huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And see you later. God bless, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat.